Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Tayo po ay simula ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Bago po natin simulan, samahan niyo po muna akong manalangin. Let's pray. O Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po mga kapatid ay pinagtipon mo sa lugar nito upang makinig, mag-aral ng iyong mga salita at ito po ay bigyan ng karangalan, papurihan at sambahin. Salamat po at dalangin namin sa banal na Espiritu na kami po ay pangunahan sa pakikinig at pag-aaral namin ito. Ito po ang dalangin namin muli at salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus na dakila. Amen. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Ayan po. Topic po natin ngayon is about sa Ecclesiastes chapter 11 verse 1 hanggang chapter 12 verse 14. Pinamagatan ko ng a wise investor. So may tatlong question. Sabi niya, kayo ba ay naging wise investor? Ikaw ba ngayon ay wise investor? O ikaw ba pwedeng maging wise investor? Ano ba ibig sabihin ng wise investor? Nag-i-invest po tayo sa isang bagay. Naglalagay tayo ng something para po sa ganun ng business. Nag-i-invest tayo para ito ay tumubo ng bagay. So, pang ilang linggo natin nitong January, pangatlong linggo na natin. Sa nakaraan, makinig tayo ng mga salita ng Panginoon. So, tayo po simulan natin ang pag-invest o pagtatalaga ng ating buhay sa Panginoon. Ayan. So, sa umaga ito po, tignan natin, kailangan ng bawat isa. Kailangan ng bawat isang Kristiyano ngayon. Every Christian today around the world must always be an investor. But what kind of investor? We need to be a wise investor. So, mag-inventory muna tayo. Taking inventory. We are to examine ourselves. Unang-una, examine mo natin ang sarili natin para malaman natin kung paano nag-negosyo ka. Tingnan mo muna ang lugar, kung ito ba ay kikita, ano ba yung pinagdaanan ba ng mga tao, ito ba ay mayroong pwedeng maging magandang pwesto para sa isang business. So, ganun din po sa buhay natin. We need, sabi nga sa Biblia, examine ourselves. Ano po, na binabanggit. And dito po, binanggit po sa Hebrews chapter 5, 12 to 14, and Colossians chapter 3, verse 1 to 16. Sabi doon, do we have what we ought to have? Meron ba tayo? Ayun po, meron ba tayong i-invest mga bagay na ganito? Buhay natin. Then, pangatlo na tanong para mag-invest. What of our values, focus, and commitment? Ano ang magiging na ganito o paano ko magpo-focus dito? Paano ang commitment ko dito? So, ganun po ang pag-i-invest sa bagay. Katulad ng panahon natin ngayon, marami nag-i-invest business dito, business to, pero marami nalulugi. Ano po? Siguro po, ako, na-obserbahan ko yung isang kanto sa may kanto ng corner space ng pababa ng Payatas Road, papuntang San Mateo. Yung corner na yan, ilang beses na po tiniyon ng business yan. Ngayon po, isang grocery na ngayon yan. Pero marami na po dyan, simula nung ako lumipat dyan, marami na po naitayo dyan, pero pansin niyo po, hindi nyo nagtagal. Dahil kasi maganda nga ang lugar, tanto kaso walang parking at hindi pwedeng matigilan. So, isang bagay naman natin. So, dapat po kasi pag-invest na buhay natin, we have all our commitments. Commitments sa buhay. Parang kung mag-aasawa ka, you are going to invest your life sa magiging asawa mo. Dapat nandun yung focus mo, nandun yung pagbibigay mo ng pagiging moral values, spiritual values, lahat ng bagay, at higit sa lahat, ang commitment na tinatawag. Ano po? Katulad na limbawa ng mga nagpo-propose sa kasal, will you marry me? Ano ba? So, kung titingnan natin, nandun lahat yan eh. So, examine mo muna sa sarili mo, ikaw ba pwede lang mag-asawa? Pwede lang magpakasal? Meron ano bang lugar na ganito? Kaya mga bagay. No? So, ano yung meron ako para maibigay ko sa magiging asawa ko? Ano, ganun mga bagay na ganyan. So, titingnan natin. In the same way, kung tayo naging Kristiyano na, so dapat na-invest din natin ang sarili natin. Yung inventory din tayo. Ngayon, sabi dito, have our expenditures, yan. So, saan ko itatalaga o saan ko gagamitin ang aking panahon, oras, ang aking mga resources, at yung effort ko. Ito dapat ba ay magre-resulta ng, ayan, spiritual growth. When we invest our life to Christ,
there should be always an spiritual growth. So everybody, when we become a Christian, we invest our life. Ito po yung dapat ito yung tumutubo eh. No, we are not looking for the invest na patutubo tayo ng Panginoon. Hindi yun. Kundi sabi dito sa Biblia, Matthew chapter 13, babasahin ko po sa inyo sa Tagalog. So sabi ko Tagalog po, basahin ko po sa inyo, Matthew chapter 13. Kung meron po kayong mga Bible apps, pwede nyo po samahan ako po na mabasa natin ito. So titignan natin. Samahan nyo po akong basahin po sa Mateo. Dito po makita natin ng chapter 13. Ayan. Tingnan po natin yung spiritual growth na sinasabi. Sa Matthew chapter 13, verse 18 hanggang 23. So, basahin ko lang po sa wikang Tagalog, hindi na po sa wikang English. Verse 18, sabi niya, pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa manghasik. So, pag sinabing manghasik, alam na agad natin, alam ko na yan, yung parable of the sower. So, titignan natin. Sabi dito, kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian, at ito hindi niya napag-uunawa. Kasi niyo po, nakikinig ng salita, pero hindi mo nauunawaan. Something like that, we are investing something. No? We're investing something mo sa business. So dapat nauunawaan mo kung anong klase yung pinasok mo. We should always understand why we become a Christian. So yun po nagiging problema kasi, may mga nagiging Kristiyano, pero hindi naman naiintindihan kung ano yung pagiging tunay na pagiging Kristiyano. Sabi doon, ay pinaroonan ng masama at inaagaw ang nasik sa kanyang puso. Ito yaong nasik sa tabi ng daan. So, kumitin na mo dapat, when we become a Christian, we need to spend our time, resources, effort, na para po, sinabi niya dito, nang sa ganun, hindi ito maagaw. Hindi ito maagaw. No, ang binabanggit doon. Ito yaong nasik sa tabi ng daan, sabi doon. Yung patulad ng mga binhi na natabi sa daan. So, a Christian today, we must not be like sabi na ito, hindi dapat tayo yung daan, yung pasada sa lupa sa daanan. Hindi dapat tayo yung lupa na matinik. Hindi dapat tayo yung lupa na madamo. Dapat tayo ay mabuting lupa. So lahat tayo dapat ay mabuting lupa na binabanggit. So, dapat dito, nung nag-invest ka ng buhay mo kay Kristo, dapat makita mo ito, lumalaluba ang kaharian ng Diyos. Ayan. Am I a part of the growing church of Christ here in Greenville? Nagiging parte ba ako ng growth, ng kingdom ng Panginoon? So yung mga obserbahan natin yan. Kasi sabi dyan, seek you first the kingdom of God and all these things will be added unto you. So ngayon po, nung natagpuan natin ang kaharian ng Diyos, when you become a member of the Church of Christ at Greenville, lumago na ba ang iglesia? May naitulong ba tayo sa iglesia? So yun po mga ganung-ganungan, sinasabi. Yun po, yung ating eternal well-being. Ano ba sinabi sa atin ni Pablo sa Philippians? Basahin ko na po dahil maganda po ito. Dito po, Philippians chapter 3 po, verse 12. Basahin natin ha. Sabi niya, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yung kinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Kung titignan niyo po rito, no? Sabi niya, hindi yung mayroon na ako eh. Diba? So kung titignan mo, hindi meron, Kristiyano na ako, itat na ako. Hindi daw ganon. Yung sinasabi ni Pablo sa atin. No? Sabi niya, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Kung makasakali, sabi niya, maabot ko ng mga ganong bagay. So, dapat naisip natin lahat eh. Ito po, Kristiyano na ako. Ito, dapat yung aking kalagayan eternal. Ano ba, saan ba ako pupunta? Ngayon po, kung titignan ninyo, itong sinabi ni Solomon sa ni Pedro sa wikang English. Sabi niya po, pansinin niyo po yung verse 14. Yung verse 14. Sabi niya, yun. Sabi niya, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So when we invest our life to God, so we must press toward. Ano ba yung press toward? Pag sinabi press toward, dinidiin mo eh. Di ba? Yung binabanggit mo, hanggat maaari, katulad diniin ko to, so hanggat maaari ka, diin mo, baon mo ng todo ang buhay mo kay Kristo. Sabi nga, mag-ugat ka eh, hanggat maaari, no, na binabanggit doon. So, bakit po? Why you are going to press toward the goal? Because we have the prize. What kind of prize? Sabi ni Pedro, reserved in heaven for you,
Nakatalaga na sa iyo eh. So when you invest your life to Christ, there is always a goal for each one of us. Ano yung goal mo? Gusto ko ito tumubo, gusto ko lumago ako, gusto ko lumago ang iglesia, gusto ko makatulong ako sa iglesia, gusto ko ma-share ko ang word of God na nasa akin. Kaya sabi niya, therefore, let us, pansin niyo mabuti, let us, as many as are mature now. Am I mature? Mature na ba ako kay Kristo? Diba? So kung titingnan mo, when we become a mature, especially on Sunday, this will be my priority. No matter what, di ba? Kahit na ako'y nagtatrabaho, sabi ko, punta pa rin ako. Kasi wala din sa kapatid natin kanina, nag-open prayer. No? He's working sideline niya sa nag-work sa Schumart. Pero still na-try niya na nandito pa din siya. So yun pong ganung bagay na binabanggit. No? Meron ka kasing goal na gusto mong ma-attain. Sabi niya, have this mind. Sa isip niyo to. And if in anything you think otherwise, sabi niya, i-reveal sa'yo, i-siwalan sa'yo, ibibigay sa'yo ng Panginoon. Sabi niya, nevertheless, to the degree that we have already attained. Yan. So let us walk by the same rule. Let us be of the same mind. So yun po yun eh. Po, pag nag-invest ka, dapat yung empleyado mong kukunin mo, dapat yung isip mo, yun din yun eh. Yung rule mo, yun din ang rule nila sa buhay. Nang sa ganun, sama-sama kayong lalago. In the same way, sa iglesia, kung ano yung rule ng Panginoon, kung ano yung isip ng Panginoon, dapat lahat tayo ganun. Lalago tayo lahat eh. So there is always a possibility to grow. So hindi mangyayari hindi tayo lalago. Kaya nang nagiging problema, nag-iiba-iba tayo ng kanya-kanyang rule. Kaya ang isang negosyo bumabagsak eh. Dahil po dito eh. Dahil hindi sila, pati yung mga empleyado, hindi na inuwaan, ano ba ang goal ng may-ari. Dapat yung may-ari, aalamin mo, itong ganito ko, itong gawin ko, ito ang goal ko. Yan. So, kaya bumabagsak po yun eh, na binabanggit. Okay? So, titignan natin. Sabi niya, like under the sun. Ano nga ba ang buhay sa ilalim ng araw? Ano ba ang buhay natin sa ilalim ng araw? Daming problema, may sakit, kulang ng salapi, ganitong mga bagay, no? So, yun yung problema eh. Pero kung titignan nyo, yung mensahe ng Ecclesiastes o mga ngaral, tawagin natin. Sabi niya, vanity of vanity. Walang kabuluhan talaga ang buhay. Yung sabi. Pero kung titignan natin, no, from Ecclesiastes chapter 1, verse 10, puro negative makikita mo doon. Pero yung 11 and 12, there is a possibility, positive aspect of life doon. Yung sabi yung buhay na sinabi ni Solomon. Yan. All is vanity. Walang kabuluhan dati. Nalala niyo yung ating naging series natin sa Minute Day. So, mag-ipon ka, mamatay ka, walang mapupuntahan yan. Diba? Pero hindi sinasabi ng Panginoon dito mag-ipon. Mag-survey ka na sa bahay, lupa. So, ang pinapahayag si Solomon dito, kahit ano pang sikap mo, kapag ikaw ang walang Diyos, lahat yan, walang kabuluhan. Yun yung point ng Ecclesiastes chapter 1, verse 10. Chapter 1 hanggang chapter 10. Kung titingnan nyo, kahit ano pang gawin mo, kahit ka magisikat ka, maging ano ka man, so kung wala kang Panginoon, all is vanity. Without God, all is vanity. Diba? Life is frequently disappointing. Totoo yun. No, unfair. Katulad kami, nananimik yung dadan, tumatakbo lang ako ng 22 kilometers, ang bagal-bagal, bigla na lang, boom, banggain ka ng so, nakaka-disappoint, diba? So, bigyan na natin. So, maaawa ka na sa nakabangga sa'yo. Wala naman siyang pera. So, it's disappointing. No? Unfair. Para bang, ingat ka, tapos ganun gagawin sa'yo. Napaka-unfair. Para sa iglesia, hindi niyo po, the minister is doing everything, the preacher is doing everything, pero bakit ganun, no? Meron pang mga bagay kamari din sa unfair, na nakaka-disappoint, ang sinasabi, no? Oppressive pa kung minsan, tragic, and seemingly without point or meaning. Yun po nangyayari sa buhay natin. Totoo po yun, di ba? Siguro nararamdaman nyo lahat yan, ano? No, nangyayari sa buhay natin lahat yan. Yung bang sisitok ka lang yung mabuting tao, pero bakit may nagiging masama pa sa paligid mo? Ayan. So, kung titignan natin mga kapatid, but we should not take the message of Ecclesiastes to be predominantly negative. In the same way, ano man nangyayari sa buhay mo ngayon, huwag mo i-take negative yan. There's always a positive aspect na mangyayari sa buhay mo. Minsan, bagsak ka, ganyan, huwag mo pansinin yan, basta magdasal ka lang kay God. Napulat kasi may negative eh. Pero kung pairali mo yan, negative mo, hahaba yung guhit na yan. Mawawala ka na ng ganon.
So, kailangan mo positive upward na tinatawag natin. Kaya sabi niya, press on the goal. Yan. The wise men point us away from worthless things to the things in life that really matter. Real talk. Yan sabi natin, di ba? Reality. So, yan po nangyayari na binabanggit natin. Okay? Yan to yung sinasabi ko. The last two chapters, in-emphasize niya po the need to invest our resources, time, efforts, and abilities toward that will last instead of toward things that will perish. Tignan niyo mo mabuti. Diba? Maglalas po ito eh. Ano po? Invest mo yung resources mo sa Panginoon Diyos. Tignan niyo po. Anong gagawin mo, diba? Magkakamit ka ng buhay na walang Diyos. Yung oras mo, ahaba din ang oras mo yan. Yung effort mo, sabi niya nga, sabi niya, huwag kang mawala ng pag-asa, ang ginagawa mo ay hindi nawawala ng kabuluhan. Sabi doon, di ba? Ability mo, no? Give your ability to God. Pag yun mo, magdalas siya. Huwag yung mga nasa mga masisira lamang ang buhay natin. Okay? God will hold us all accountable to our purpose in the end, di ba? We shall all appear. Haharap tayo lahat sa Panginoon. At dito po, tatanggap tayo ng ating pong mga reward sa mabuti at masama natin ginawa. E sabi nga niya, cast your bread upon the water, for you will find it after many days. Ang lalim mo sinabi ng Solomon, ano? Ilabot mo sinapay. Yung pang lalagit ng tinapay, di ba natutunaw yan? Pero sabi niya, matatagpo ang mga tao. Ano kaya ibig sabihin niya? Yan. Give a serving to 7 and also to 8. For you do not know what evil will be on the earth. The point of Solomon here, in verse 1 and 2, gumawa ka lang ng mabuti. Tingnan po, mag-invest ka kay God, and you will find a result. Tingnan po, diba? Magbigay ka, tik-tik, liglig, umaapaw, diba? Ano narinig niyo? Diba? So, makita niyo, napakaganda yung sinasabi dito ni Solomon. So, if the clouds are full of rain, they empty themselves upon earth. Diba? Binabagsak yan. Hindi po, punong-puno na yung ulap. And if the tree fall to the south or to the north, in the place where the tree falls, there is a light. Kung saan siya bumagsak, doon siya nakahimlay. He who observed the wind will not sow, and he who regard the clouds will not reap. Yan po. Kung lagi ka nag-aalala, dito wala kang matatanim. Mga ganun bagay. At dito, tingin ka, wala kang aanihin. As you do not know, hindi mo alam kung ang ng hangin. Tama, iba-iba ang hangin, di ba? Tingnan na natin. Or how the bones grow in the womb of her who is with child. So you do not know the words of God who makes everything. Ang point dito, just invest to the Lord. You do not know. Di ba? Pero tandaan mo, sinasabi ng pangako na, di ba? Your work is not in vain. Lahat ng binibigay mo sa Panginoon, hindi mawawala ng kabuluhan yan. So yun po yung sinasabi. Di ba? Kaya sabi niya, in the morning, sow your seed. How are you going to sow your seed in the morning? Paano ka magtatanim ng bini sa umaga? Diba? So, sino sa inyo nagdasal pagkagising kanina umaga? Yung pagkagising na pagkagising? Isa. Sino? Dapat kasi lang naman mga nagdasal pagkagising na pagkagising? Yung hindi pa nagmumumuga? Yun. Diba? Dapat ganun tayo eh. And in the evening, do not withhold your hand. Ayun. In the evening, tulog na lang. Pasalamat ka naman kay God. Yun yung buhay natin. For you do not know which will prosper. Either this or that. Hindi mo alam talaga kung ano mangyayari. Ano po? Or whether both alike will be good. Truly the light is sweet. Yan. And is pleasant for the eye to behold the sun. Yan. Ang ganda naman tintanawin ng araw. Di ba? Lalo-lalo na pag nasa bundok pa. Yung sunrise. Ang ganda ng tanawin. Makikita mo lahat yun. Pag nasa peak ka ng bundok, yan, yung mga nag-mountain climbing na, experience nyo yan. And it's pleasant to that good. But if a man live many years and rejoices in them all, yet let him remember the days of darkness, for they will be many. All that is coming is vanity. Maraming pa po yung sabi ko na binabanggit dyan. Okay? Number 1, invest in sacrificial living. Ayun. Pwede ba kayo mag-sacrifice mga kapatid? Kaya ba natin i-sacrifice yung resources, yung time, yung effort mo sa iglesia? Kaya po ba? Yes. Kaya, di ba? So yun po yun eh, di ba? So yung binabanggit natin, kaya hindi dapat nagkakaroon ng problema ang iglesia
when it comes to resources. Po, kaya sabi niya, cast your bread. Ayun po yung sinasabi kanina ni Solomon. A metaphor for engaging in thankless toil. Ayan. Sige lang. Magtanim ka, magpakain ka na magpakain ng mga isda. Tandaan mo, matatagpong mo rin yung hinabis mong tinapay. Ang ibig sabihin nun, aanihin mo din yun. Di ba? Tumulong ka ng tumulong sa tao. Magpakain ka na magpakain ng bata. Tumulong ka na tumulong sa iglesia. Aanihin mo lahat yan. Yun yung sinasabi ng metaphor doon sa chapter, verse 1 ng chapter 11. Yan. Do good! Without hope of return. So lang to, parang may matanggap ako. No! Magbigay ka lang. Bigay ka lang kay God. Ano po? Bigay na kayo. Katulad ng ginagawa natin dito, pakain tayo ng pakain ng bata. Why we're doing that? Ano po? Kasi alam natin, children, sabi ko nun, are for the kingdom of God. So, lumanak ito. Ilan ng mga bata dito lumaki na nakita natin doon? No? Marami. Ayan. Eh, sabi niya, at sinabi rin naman niya sa kanya, pagka naghahanda ka ng isang tanghalian o ng isang hapunan, ay huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan. Ang sabi ni Kristo, no? Ni ang iyong mga kapatid, ni ang iyong mga kamag-anak, ni ang mayayamang kapitbahay. Baka ikaw naman ang kanilang muling anyayahan at gantihan ka. Dapat kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha. Bakit siya sabi ni Kristo yun? Ang mga dukha, ang mga pinutaw, ang mga bilay, ang mga bulag, ang mga may kapansanan, at magiging mapalad ka. Dansin niyo po, bakit sinabi ni Kristo yun? Di ba? So, ang sinasabi ng Panginoong Jesus, mas tumulong tayo sa mga nangangailangan. Yung mga yan wala na kailangan yan eh. Yung mga nangangailangan, kung isang din natin pinapansin. Di ba? Kung titingnan natin, at magiging mapalad ka sapagkat wala silang sukat, ikaganti sa iyo. Wala eh. Wala silang susukli sa iyo eh. Pero ikaw ang nagbibigay. The point here is better to give than to receive. Yun po yung point dito na sinasabi ni Kristo. Kaya kung hindi na mataling naga, hindi ko maintindihan sinasabi ng Panginoon. Yun po yung sinasabi ni Solomon din sa atin. For you will find it after you live sa iyan. So, ikaw ay makakasumpong din po ng sagana. No? Sabi nga ng Panginoon, seek you first. Invest mo ang buhay mo sa kaharian. Lahat ng bagay. Pagkakalog siya. Kaya sabi ni Kristo, whatever you ask in my name, it shall be given unto you. No? Ganda. Diba? So, paano bibigay siya ng Panginoon yun? Hindi ka naman nag-i-invest. So, yun po ang makita natin sa buhay ng isang Kristiyano na yung binabanggit. Okay? Sabi nga ni Solomon, may nagsasabog at tumutubo pa. At may umahawak naman, nangigit kaysa nagkarampatan. Ngunit nauuwi lamang sa pangangailangan. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba. At siya dumidilig ay mabibilig din. Yun, ang ganda sinabi ni Solomon doon sa may huling-huli. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba. Gusto niyo tumaba? Ay, masisira picture ko. Hindi yun na sinasabi dito. Ang sinasabi dito, yung tataba ang inyong kaluluwa. Ayan, ang binabanggit doon. Okay? So, ang sabi niya, pangalawa natin, hindi pa tayo. Give a serving to 7. Yung, bigay ka, damihan mo pa. Yung sinasabi ni Solomon dito, dagdagan mo pa. Huwag mo sabihin, tama na. Hindi, sabihin mo pa, dagdagan mo pa. Yun yung binabanggit ko, tulad ng papapakain kami, di ba? 100 lang ang target, pero sumusobra na. Sige lang, hanggang maubos yan. Yun po yun, okay? So, titignan na natin. Then, this is a practical wisdom. In Luke chapter 16, verse 9, ayan. For we do not know when we may need help. Yun ang wisdom kasi. Di mo alam kung kailan ka mga ngailangan. Who knows? Tumulong ka ng tumulong, di mo alam. May darating para sa iyo tulong. Naniniwala po kayo doon. Di ba? Di mo alam, hindi ka mayroon magbibigay sa iyo. So ako naniniwala po ako dyan. Meron ang best na nangyari sa buhay ko yan. Ako ang binabanggit. Okay? Most applied to benevolence, ayan. But the principle can also be applied to being actively involved in good work. Ayun! Invest your life sa kingdom ng kaharian ng Panginoon din sa Twinbit, yung mag-involve kayo sa good work. Involve kayo. Ano po, pag meron ganito, tulong kayo. Ano po, napalitaan ninyo, sige, gawa nga ako ng tulong, wala kang oras. So, resources mo. Diba? Tulong ka. Brad, dito ko tumulong dyan. Yan, magandang bagay. Mercy, forgiveness, ayun. Awa, kapatawaran, at evangelism, ayun. Yan yung sinasabi. Tutulong ako dito. Mga ganong bagay, ayan. Okay? So, number 2. Dito maraming babagsak.
invest in self-discipline. How did you discipline yourself? Lalo na pag-araw ng linggo. Mga kabataan nandito, tinatamad ba kayo magsamba? Pag linggo? O napipilitan kayo? Kaya sasabihin ko po, kung tinatamad ka at napipilitan ka lang, wala sa puso, huwag ka nang sumamba. Yan po, grabe naman si Brother Danny. Yun po ang katotohanan. Bababado, wala lang po kung saan mo kung napipilitan ka lang, mga kabataan na dito. Diba? So, dapat ko ay mula sa puso. Kasi you're investing your life to God. Yung discipline mo kailangan dito. Ayan. They empty. Tingnan po, they empty themselves. Wala silang ibang inisip, kundi ang Panginoon. Diba? Though the future is uncertain and we may find ourselves helpless against the forces of nature and various realities of life. We cannot allow, hindi nyo mabuti, makinig kayo, we cannot allow uncertainty to rob us of our diligence and our engagement in necessary activities. Worship is necessary activities. Pero inahaya natin, manakaw ito ng nature. Ano yung nature? Ang lamig na yun, natamad ako magising, naantok ako. Pansinin niyo po, di ba? Okay? Hindi po ako nagagalit sa mga nalilita. Ano po? Pero po, kailangan po natin, wag na kayong malate kay God. Kasi yun po yung investment ng life mo. Ano po? Ito ay paalala sa ating lahat. Ito, huwag niyo pong sabihin sa mga picture na ako na naman nasa namin. Hindi po. Lahat po tayo dito. Ano po? Sikap po tayo lahat. Okay? So, yan yung binabanggit ito. Kaya sabi ko nga disiplina. We cannot allow our focus to be on the negative of life. Doing good in the face of adverse circumstances required. Self-discipline. Sa lahat ng pagkakataon, kailangan ng self-discipline. Kailangan po yan sa lahat ng pagkakataon na binabanggit. Kaya mag-focus sa negative na binabanggit. Ay, ayoko pumunta sa iglesia, nandisiplin ito. Huwag kang tumingin sa tao. Tumingin ka sa Panginoon Diyos. Tandaan niyo po. Diba? So, lahat tayo dito ay umaasa na maligtas pa. Although meron tayong advantage ng kaligtasan, pero umaasa tayong lahat. Po, ibig sabihin na tayo ay hindi pa perfecto. Perfect lang tayo pagdating ng Panginoong Yesus. Kaya habang nandito tayo, let us make ourselves perfect na. Sikapin na natin. Sabi nga, diligent, magsikap. Yan po yung binabanggit doon. Proverbs 3:7, huwag mong ikait ang mabuti sa ikinauukulan. Huwag mong pagkait yun. Pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay, na ito'y gawin. Kaya mo? Nasa kamay mo? Do it! Kaya mo gawin yan eh. Teka, may bagay ba hindi natin kayang gawin? Meron po ba? Wala. Why? Lahat ng bagay kaya natin gawin. Ang sabi ng Panginoon, Philippians, I can do all things. Lahat ng bagay. No? Yun po malinaw na sinasabi sa atin ng Panginoon dyan. Ayan. Okay? We cannot allow any apparent lack of success to dissuade us from continued faithfulness. Ay, di ba hindi ako successful? No! Buhay natin ganyan talaga. Merong success, merong hindi success. Pero, wag mong hayaan na wag kang maging successful sa Panginoon. Yung katapatan mo, wag dapat mawala yan. Yung po, may sakit ka man, sabi niya, in riches or poorer. Sabi sa kinakasal. In rich, sabi niya, in good, natawag na? Tapos sabi niya, in sickness or in health. Nandun po yung mga kinakasal eh. Walang iwanan yan. Ano po? Kahit na ba, mag-iitura ng asawa po, tagal-tagal. Ano po, tumawaman siya, maging losyang, pero maging losyang ang babae na dito ha. Hindi ko ina-advocate na maging losyang kayo ha. Hindi po. No, ingatan pa rin ng sarili. No, mga lalaki, dapat maging maayos lagi. Yun po yung sinasabi. No, huwag hinayaan yun. No, dahil ba lang yung ganun asawa mo, ganun na? Dahil ba ang iglesia eh, ito, gano'n lang ang kapilya, ano po, nangumupahan, hindi dapat maging dahilan yan sa buhay natin. Yan. Okay? Ano sabi niya? 1 Corinthians 3:5-8, ako nga si Apollos. At ano si Pablo? Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo. At sa bawat isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Ako ang nagtanim, si Apollos nagdilig. Ngunit ang Diyos ang siyang nagpapalago. Wala ako eh. Wala si Lawrence, wala yung mga picture dito, kundi ang Diyos ang nagpapalago. Ano ba walang anuman ang datanim ni ang nagdidilig? Ano po? Kundi ang Diyos na nagpapalago. Yan, magtanim mo kami, magdilig mo kami, ay kung di naman papalagoy ng Panginoong Diyos yan, wala din lahat. Ano po? Para palagoy tayo ng Diyos, anong kailangan natin gawin?
Pag dinidiligan yung tubig, dapat yung ugat umiinom ng tubig. Diba? So, ganun din po yun sa buhay natin lahat. Okay? Kaya sabi doon. Sabi natin. Sabi niya, God will not accept, excuse me Lord, hindi tatanggapin ng Diyos yan. Lord kasi ganito, Lord kasi ganyan, hindi yan. Ang tamad na tao ay hindi mag-aararo dahil sa paglamig. Siya ay makikiusap, we will beg during harvest and have nothing. Wala kang hahampisin. Dahil yun ang iniisip mo eh. Diba? So, sabi ni Solomon, the lazy man said, there is a lion. Ang sabi, may lion doon. Baka kainin ako. Wala nang nangyari sa buhay mo. Baka ganyan iniisip mo. Depart from me. Kaya sabi ni Pito, lumayo ka sa akin. Lumayo na sa Pito niya. You curse. Sa everlasting fire. Na nakahanda sa diablo. Gusto po ba nang sabihin tayo ng Panginoon dyan? Huwag mo natin hayaan na mangyari sa buhay natin yan. Mga kapatid, let us invest self-discipline to the Lord. Then, invest faithfulness. As you do not know what is the way of the wind. Yan sabi doon. Di mo alam kung anong mangyayari. Yan sabi ni Solomon. Di mo alam kung anong mangyayari sa bukas, sa umaga, mahapon, ganito. So, importante, maging dapat tayo sa Panginoon. There are many things we cannot know. Comprehend. Totoo yun po yun. Ayan. If we really trust God, ano katakan nyo na? Trust and obey ba yun? Hindi ka ba trust and obey? Wala. No? If we really trust God, we will continue to obey His command. Yun po. At ano po mangyari? Yun po. Kahit na sino po ang mag-ministro dito, dapat tutuloy po tayo. Even if and when we do not fully understand the why of it. Kahit hindi mo ito, bakit ganun? Bakit ganyan? Ikaw ay maging tapat sa Panginoon Diyos. Ayan. Okay? Kaya binanggit yung mga scripture, di ko na po binabasa. Para hindi tayo umaba. When one act benevolently and work diligently, as Kohelet has previously advised. Sa Ecclesiastes to, Kohelet advised, life is worth living and afford continuous enjoyment for the faithful worker. Magandang buhay. Napakasarap ng buhay. Huwag sayangin ang buhay natin. Ito, sayangin, maging maganda ang buhay sa Panginoon Diyos. The thought that the night comes when no man can work. To distill mankind to make the best of every day of life. Bakit ang sinabi doon? Kasi nga naman, paggabi, napagpatay ka na, wala ka na magagawa. So, habang buhay ka pa, habang may liwanag pa yung mata mo, kumilos na tayo lagi. Ito, manatili tayo tapat sa Panginoon. Yan. Kaya hindi mo alam. Sabi niya, no? Be content, maging masayahin ka. Cheerful. Perform daily duties with the consciousness that is the day of labor and joy. Yan ang ayon kay J.E. Smith. Yan. Ito. And truly the night is sweet, and it's pleasant for the eyes to behold the sun. But if a man live many years, and rejoices them all, then let him remember the days of darkness. For they will be many, for that is coming is vanity. Maraming pa po darating po sa buhay natin ganyan. Sa buhay natin ito. Kaya po, invest in today na. Today is the day of salvation. Lahat tayo nabaptize dito. Wala pang hindi nabaptize dito. Lahat naman dito ngayon, nabaptize na. Ito po. Pero hindi po nabaptize na tayo. Okay na tayo. Hindi po. Diba? Ngayon na po yung panahon. Ngayon na po yung panahon na magbago. Kung meron pa kayong kakilala hindi ba nabaptize, today na. Ngayon na po. Mabaptize na po. Mga bagay sa tulad na araw. Faithfulness, true fulfillment, and joy to life. Naniniwala po kayo dito mga kapatid? Diba? See? Ang mag-asawa, pag parehong tapat yan, parehong mga nawain, parehong nagpapakumbaba, parehong ganito nagkakaintindihan. Ang sarili ng buhay, di ba? Tingnan niyo po. Sa'yo ng buhay pero hindi ka makaintindihan. Sige lang, hindi magiging magandang buhay yung mag-asawa. Lalo-lalo na kung walang Diyos sa gitna. Tingnan niyo po. Yan. Kaya napakaganda po yung lahat kayo Kristiyano sa pamilya eh. Ano po? Napakaganda yan. We have today, we do not know what will be tomorrow. Yan. Hindi mo alam kung mangyayari. Bukas. Ano po? Okay? So, one day, tomorrow, will not come. Baka hindi na dumating ang bukas pa sa buhay natin. Kaya po mga kapatid, manatili po kayo umiintindi, umuunawa kung paano mo ini-invest ang buhay mo kay God. So, invest po ninyo ang buhay mo kay God. Also, we are investing our life in your education, sa mga properties natin, resources natin, but do not forget, above all things, take care muna tayo lahat. If you want to be prosper, if you want to be a successful student,
if you want to be a successful businessman, if you want to be a successful employee, if you want to be a successful Christian, invest your life to Jesus Christ our Lord. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan. At lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata, ngunit talatasin mo, sabi niya, ngunit talatasin mo, na sa dahil sa lahat ng mga bagay na ito, ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Hindi ka ka. Ano sinasabi? But remind this, hindi mag-enjoy ka, but remind this, sabi niya, remember this, isang-isip mo ito, isang puso mo ito, dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Kaya ilayo mo ang kapanginawan sa iyong puso at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan. Kasamaan sa katawan. Sapagkat ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan kung walang Panginoon Diyos sa buhay mo. Kaya po sa mga ganito mga kapatid, dapat po mas maganda, the earlier, the better na po tayo. Ayan, darating ang mga noon, ayan. Difficult days come, before loss of bago ka mga hina, bago tumanda, yung mawala na yung mga ipin mo, yan. Yung po, mauubusan ka na ng buhok, yan. No? Yan, hearing loss, yan. Tulad ko, meron na problema sa tenga, weak and feeble, malambot ng tuhod, yan. Puti-puti ng buhok, yan. So, mga kapatid, bago dumating yan, palakasin mo ang buhay mo kay God. Kabataan, nandito, lumapit ka sa Panginoon Diyos. Huwag niyo pong baliwalain ang tawagan, tawag ng Panginoon. Dahil kapag dumating ang kamatayan, pawang pagluluksa ang darating at kalungkutan lamang. Huwag mong hayaan na mamatay ka na malungkot ka. Opo, sa buhay natin. Yan. Ang alabok ay mauwi sa lupa, gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Walang kabuluhan, ang mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, lahat ay walang kabuluhan. At bukod dito, kapagkat ang mga ngaral ay pantas, ay nagpatuloy siya ng pagtuturo sa kaalaman sa bayan. Oo, sila nag-aral at sumiyasa at umayot sa maraming kawikaan. Humanap ang mga ngaral ng mga nakalulugod sa salita at ang nagsusulat ng matuwid at mga salita ng katotohanan. Kami mga ngaral, kami mga preacher na nandito, yan po ang ginagawa natin lahat. Nagsisikap po tayo na maunawaan ang salita ng Panginoon upang ito ay hindi mawalan ng kabuluhan. Yan. Tubuhin natin lahat. Okay? So, tandaan niyo po. Yan. Balikan natin. Yun. Spiritual things, spiritual focus, desires, loyalty to Jesus, at sa kanyang kadahilanan, sa bunga, kaalaman, then, huling-huli, press the goal. Yun po ang narinig natin, pag-invest natin ng buhay natin sa Panginoon. Now, the question, do you want to become a wise investor? Yes, I want to become an investor. Sa mga hindi pa nabaptize, hindi pa naging Kristiyano, ito po ang dapat natin gawin. Yan. Okay? Yun. Sa mga nabaptize na, doon tayo sa huli. Live faithfully. Yan. Manatili kay Kristo kumusunod. Okay? So, magandang umaga po tayo lahat ay manalangin muli. Let's pray.